Alright, morning. Kape-kape tayo. Sobrang lakas ng bagyo. Pero bukas pa rin tayo. This will be our part 3 doon sa natin, sa bagnet natin. Ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo from the freezer. Yan, na-freeze na natin from freezer. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya ipa-fry. Tignan natin kung successful yung ginawa natin for 300 kilos na to. Kung okay ba, kung puputok ba siya, kung tama yung pagkakaluto natin. Para makita nyo rin, para in that way, makita nyo kung paano nyo rin gagawin yun sa inyo. Okay? At tayo ng isa, siyang plastic. Ayan. Let's open natin dito. Eventually, kami, ganyan na yung dinadala namin sa store namin. And then, maisingit ko lang, nung nakaraan, di ba nag-brine tayo ng chicken? May nagtanong, Sir, pwede rin ba i-brine ng pork? Yes, ito. This is pork chop na skinless. Boneless, skinless na pork chop. Ang gagawin ko siya, gagawin ko tonkatsu. Ang my ingredients are same, pepper, maraming salt, ano pa ba? Yan, garlic. Yan yung mga ano. So, ganun din. Imbis na i-pound ko siya, imbis na pitpitin, which is traditional for tonkatsu, ang gagawin ko na lang, brinain ko na lang siya para mag-tenderize. Okay, so open na natin to. Mahirap nang walang kumahawak ng camera. Mama, patawag mo nga si Summer. Pahawak ng camera nga mo. Ay, ikaw na lang kaya, kumahawak ng camera. Papakita ko lang sa kanila kung paano na yan. Yung puputok na to. Dito, ganyan mo lang. Yan. Dito na lang. Saglit na video lang naman. Para makita. So, basically, ang ginagawa namin sa store, may nag-message kanina, sabi umitim daw yung kanya. Baka ganito yung sinasabi mo, sir. Normal lang naman. Umitim daw yung karne niya eh. Nung naglaga siya. Normal lang naman yan. Walang problema yan. Ito na lang, maliit na piece na lang ang gagawin natin. So, kapag isasalang nyo to at galing sa freezer, make sure na manipis lang yung ano nyo. Kasi, since frozen yung loob niyan, kung iserve nyo na siya na ganyan ang itsura niya, lagyan nyo ng mga gitla-gitla. Kasi may iwan yan. Siguradong pag kinain ng customer niya, may yellow pa yung loob. Ganito yun na lang natin. For sample purposes lang naman. Okay, narinig nyo kung gano'n siya kalutong, kahit na freezer na siya. Kung gano'n siya kalutong, pag inaano. Meron na akong mainit na kawali doon. Di ka, mama? Di ka. Use oil lang. Use oil lang gamit natin. Okay. Kinat ko siya hanggang ilalim para ma-sure natin na talagang kasi may iiwan siya eh, for sure. Lagyan na natin. Nag-pop na. Ayan o. Yung quick reaction ng balat niya, is to pop. Pasensyahan nyo na mantika natin ha, use oil lang to. Ayan. Para ma-achieve natin yan, kasi mangyayari may iwan talaga na yung loob ng ano niya, ng laman. Yan. Since na paputok na natin yung balat niya, means successful yung ginawa natin. Yan, leave lang natin siya. Kapag nakita nyo ganyan na yung balat niya, it doesn't mean na talagang luto na siya. Makunat pa yan. Babalik siya sa state ng pagkakunat. So, leave lang natin to at least mga 3 to 5 minutes. Same apoy, same init. Kung susumahin ko to, mga nasa 300 to 350 degrees to. Yun naman yung standard natin. Ingat yung mga taga-norte ha, lalo yung mga
kababayan namin sa Isabela. Nasa inyo pa lang sentro ng bagyo, napakalakas ng ulan. Napakalayo na namin dito sa Cavite pero abot na abot pa rin. Naririnig niyo yan, sobrang lakas. Yung mga staff ko nga nagtanong na kung may pasok daw o wala eh. Para mga estudyante lang eh. May pasok pa rin naman kasi meron at meron kakain. Okay. Kapag paabot na kayo at least mga 3 to 5 minutes, pwede nyo nang hinaan yung apoy nyo para ma-reach naman natin yung loob. Kasi ang mangyayari rito, masusunog na yung labas niya, yung outer layer niya is masusunog na, tapos yung loob mo hindi pa luto. Kaya kailangan natin ibawasan naman yung apoy natin para at least yung balat niya hindi sunog pero crunchy. Pangit naman kung may lasang sunog. Yan. Ramdam niya na malambot pa yung balat eh. Oh. Yan. Babalik sa state ng pagka-jelly niya. Kapag nagluluto tayo, make sure na i-observe rin natin. Hindi lang basta yung makuha natin yung information, then gagawin na natin. No, you have to observe also. Kailangan natin maobserbahan kung ano yung nangyayari habang niluluto natin. Kasi, dyan natin nakukuha yung experience eh. Same goes kung ano yung sinishare ko sa inyo. Kumbaga, kung ano yung ano ba tawag rito, mama? Yung effective sa akin, baka kasi hindi effective sa inyo. So much better kung samahan rin natin ng being observant. Diba? Paangat natin at masusunog na to. Dehydrated na tong mga pellets natin. So basically, prone na siya sa pagkakasunog. Ito nga, nasobrahan pa ng konti. O, yan. So, pagkaangat mo na ganyan, hindi mo pa pwedeng itadta rin yan. Kasi may pagkamakunat pa yan. Yung balat niyan. Kahit sabihin mo ino natin, may pagkamakunat pa yan. Nalagay rito, mama. Ayan. Thank you, mama. Sige, okay na. Alin? Nangalay ka? Okay. Ganito tsura. Ang dilim ah. Ito na yung pwede nyong i-display doon kung saan nyo man gustong i-display yan. Ganito kalalabasan. Pero ito yung sa akin na over ah. Mukha naman eh. Mukha naman na over. Medyo may amoy sunog siya eh. Ang hirap kasi walang taga-awak agad ng ano. Yan. Pero ito is goods na. Pwede nang tadta rin to. Siguro mga after 5 to 10 minutes or much better kung 30 minutes para mag-subside siya. Kasi nabuhay na naman yung taba niya eh. Oh. Lambot oh. Nabuhay na naman yung taba niya. So, magiging grease na naman siya. Ang ginawa lang talaga natin is yung main reason kaya natin siya ni-refry para pumutok yung balat. Okay. So, basically, ito naging pagkakaiba niya. Kung kukuha tayo rito sa hindi natin prinito, matigas eh. Ito lang. Hirap pag solo kamay. Kuha tayo ng sample dito. Okay, ito sample, maliit lang. So, kung pagtatabihin natin siya, ang pagkakaiba niya, so ibang-iba na. Pero ito mismo, mga sir at ma'am, pwede nang tadta rin to kasi malutong to. Yan na. Try natin. Kung maririnig. Ito ay, hindi, ito makunat. Ito ay malutong. Yun. Ito galing ng freezer to ha. Try natin kainin. Malutong kahit na freezer. As long as tama yung pagkakaluto. Ito also, malutong din to. Pero may mga mas gusto kasi ng ganito. Open natin.
Ayan. Cut natin yan. Natin. Kung malutong na. Yun. Yan. So yan, pinakagitna niya. Ganito na rin ba kinakalabasan na sa inyo? Yan. Sobrang lambot nung taba. Melts in your mouth yan. Yung laman. Then dapat crunchy naman yung labas. So yun yung pinaka-perfect na gusto nating mangyari. Napakalambot ng loob. Yan. Tulad nyan. Tapos yung labas natin ay crunchy. Try natin kainin to. Pacheck pa ako kahapon ng taas ng kolesterol ko. Ito pa rin kakainin natin. For video purposes, sample. Rinig ba? Ngayon, parang hindi kasi ako mahilig talaga sa ganito. Diction nga hindi ako mahilig. Mahilig ako sa paksiw. Paksiw na isda. Ayan. Pero hindi talaga ako mahilig dito. Pero talagang pag tinikman mo, paminsan-minsan talagang masarap eh. Yeah. Siguro ang difference talaga ng paggamit ng bagnet ng gamit ang pisngi at gamit ang liempo. Malinamnam talaga yung pisngi kasi yung head part talagang malinamnam talaga siya. Kahit walang sausawan, no? Ramdam na ramdam mo. So, yun lang for today, no? Kung merong questions, nasasagot naman natin, no? Bigyan niyo lang yung question kung meron kayo. Basta kung masasagot ko ng mabilisan yan, comment lang kayo. Kasi, pakiramdam ko, ang dami na rin nakakapagnegosyo, ang dami na rin natin natutulungan. Ang dami na rin nakakaintindi sa video natin kahit paulit-ulit. Hindi tayo magsasawa kahit paulit-ulit. Kasi, iba kasi yung approach talaga ng maramihan, tsaka iba yung approach ng mga pa-2 kilo, 5 kilo, ganyan. Iba yung approach sa pagluluto. So, magtanong lang kayo, baka alam ko yung sagot. Pero tingin ko naman alam ko yung sagot kasi paulit-ulit kong ginagawa to, paulit-ulit kong maraming palpak dati. Pakiramdam ko naman, matutulungan ko kayo. Okay? Cheers!